Sa mangyari sa buhay ng tao, ano yun? Mapabuti kayo. At lahat ng mabuti na nais ninyo, yun ang mangyayari sa inyo. Kung isasubmit nyo na ngayon ang mga sarili nyo sa Diyos. Praise the Lord! Amen! Kapagkat ano ang sabi ng Diyos? Aking ililigtas ang tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahilay sasaklolohan, aking ililigtas. At ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuin nila'y kaligtasan. Praise the Lord! Amen! Kaya kung gusto niyo magsiguro ng bukas, ngayon pa lamang, dapat alam niyo na kayo nga ay nasa kalinga ng Diyos. At anong sabi ng Diyos? Ngunit pag sumakitan ninyo nang higit sa lahat ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ang lahat ng bagay ibibigay sa inyo ng Diyos. Pag sumakitan, may kasamang sakit. Pag sumakitan, pagtiisan, pagtiyagaan na kayo'y pagharian ng Diyos. At yung pagpunta nyo sa gawain ng Diyos ay isa yan sa pagpapakasakit. Sapagkat ano? Iiwan ninyo yung mga pinagkakaabalahan ninyo. Ibibigay nyo ang time nyo sa Diyos. Iiwan nyo ang walang kabuluhan para sa Diyos. At ano ang unang utos? Ibigin mo ang Diyos ng buong puso, ng buong isip, ng buong lakas, buong kaluluwa. Praise the Lord, amen. Kaya pag araw ng gawain ng Diyos, iwan nyo kung ano-ano pinagagawa nyo. Diyan malalaman kung priority nyo ang Diyos. Iwan ang bahay, walang bantay. Ipadla ka sabihin sa mga anghel, bahala ka na sa bahay na ito. Kung alam ko lamang na hindi mahalaga ang mga bagay na ito, di na sana ako bumili ng mga haling bagay at kasangkapan sa bahay. Sapagkat kapag aalis kayo, mag-aalala kayo, baka kayo manakawan, hindi man. Kaya kayo mga kabataan ngayon, ito ang tamang panahon para hindi na masayang ang mga araw na darating sa buhay. Praise the Lord, amen. Alin ang mahalaga? Napakahalaga na malaman ninyo na kayo ay sa langit ang punta. Praise the Lord! Amen! Kaya yung mga kabataan na narito, nagtitiis yan. Meron silang maliit na halaga. Para sa gawain ng Diyos ay malaki yan. Sapagkat dito yung mga hindi makapunta dahil walang pamasahe, bibigyan dito. Para lamang makapunta kayo. Sapagkat napakahalaga na marinig ng salita ng Diyos. Sapagkat hindi nyo malalaman ang kalooban ng Diyos kung hindi kayo makakapakinig ng salita ng Diyos. Sapagkat wala na kayong panahon magbasa ng Biblia. Kaya sinasabi na lamang sa inyo kung ano dapat nyo gawin. At ano ang nais ng Diyos? Anak, nakarating ka na rito. Balikan mo ako. Ako ang narito. Bumalik ka. Naghihintay ako sa iyo. At hindi ito panaginip. Hindi ito isang guni-guni. Ang Espiritu ng Diyos kausap mo ngayon. Praise the Lord, amen. Kaya kung sa inyo ay imposible na kayo ay magkaroon ng magandang buhay, sa Diyos walang imposible. Manalig ka sa Diyos. Sabihin mo sa Diyos, Panginoon ko at Diyos ko,
Ano ba ang plano mo para sa akin? Kung ano ang plano mo, siyang mangyari naman. At siya nawa ang magawa ko, hindi ang nais ko. Simula ngayon, ganyan ang sabihin niyo. Panginoon ko at Diyos ko, ipaalam sa akin ang nais mo. Ipaalam sa akin kung ano ang plano mo. At sabihin mo sa akin kung ano ang gagawin ko. Makikinig ako. Ikaw ang masusunod, hindi ako. Sapagkat yun ang nais mo, ikaw ang masunod. Mga kabataan, ito yung totoo. Ito yung sinasabi ng Diyos. Makinig kayo. Mangyayari sa inyo ang napakagandang bagay. Kung ngayon pa lamang, Diyos na mag-iingat sa inyo. Praise the Praise Lord. the Lord. Amen. Amen. Puso, buksan ang puso niyo para makapasok niya ng salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos na naririnig ninyo, kung hindi niyo papapasukin sa puso niyo, ay baliwala. Hindi kayo makakapagtiis kung wala yan sa puso. Makinig kayo. Sino ang naniniwala na may judgment day? Kung kayo'y naniniwala na may judgment day, paghuhukom, dapat nyo rin paniwalaan na may impyerno. At dapat nyo malaman kung ano ang buhay meron sa impyerno. At kung hindi nyo malalaman na napaka-sakit at napaka-lungkot ng buhay sa impyerno, hindi kayo magbabago. At hindi kayo magkukumit ng buhay niyo sa Diyos. Alamin niyo, ano ba ang buhay meron sa impyerno? At sigurado, ayaw niyo doon. At sigurado na magsisikap kayo na sa langit kayo mapunta kahit gaano kahirap. Di bali maghirap kayo dito sa ibabaw ng mundo. Pansamantala lang yan. Huwag lang kayo mapunta sa impyerno na walang katapusan. Ito sa mga anak na matitigas ang ulo. Doon sa mga anak na sumasagot sa magulang, mag-isip kayo, ayaw ng Diyos yun. Doon sa mga anak na walang galang, sa mga kapatid na nakatatanda sa kanila, ayaw ng Diyos yan. May ate ka, may kuya ka, pero parang mas ate ka pa at mas kuya ka pa. Makinig kayo, ayaw ng Diyos yan. Igalang niyo ang lahat na nakatatanda sa inyo. Bakit wala kayong may pagmamalaki? Wala kayong pwedeng ipagmalaki kahit ano. Isa lang ang pwede niyong ipagmalaki, ang Diyos. Praise the Lord. Amen. Kaya doon sa mga dala ng Diyos, wala nang kinatatakutan yan. Kaya ang tingin sa kanila yan, astig na. Matitigas na sila. Baka sila'y pinatigas na ng salita ng Diyos. Pero hindi ibig sabihin, di sila marunong maawa. Di sila marunong mahabang. Kaya nga sila nagdadala dito ng kaluluwa. Kahit hindi nila kilala. Sapagkat sila'y nangangapag na baka kayo sa impyerno mapunta. Dito ay tinuturo ang pagmamahal. Sa kahit hindi mo kapamilya, kung ano ang meron ka, ay magbibigay ka. At marunong kang magmahal ng taong wala nang magmahal. Kahapon lamang, ang mga regular members ng The Voice of Jesus Christ ay nagmisyon sa mga hindi nila kakilala.
Galing doon sa bahay kalinga ng barangay Bagumbong. Malapit lamang dito. At ilang bata ang naroon? Kulang-kulang 50. 48. Ang pinakamatanda ilang taon? 20 20. Ang pinakabata ilang taon? 2 years. years old. Mga wala sa kalinga na magulang. Mga pinabayaan. Wala nagmamahal. At kung pwede lamang yung ilang bata doon ay sumama na sa amin. Sapagkat kami at ang mga kabataang pumunta doon ay ano ang dala? Iisa lamang, Espiritu. Sapagkat ang Espiritu ng Diyos ay binibigay sa mga taong naghahanap sa Diyos. Praise the Lord. Amen. Hindi magagawa yan ng sinumang tao kung hindi siya kinakasama ng Diyos. Kaya lahat ng kabataan na narito, na regular na, ibig sabihin, nag-commit siya ng buhay niya sa Diyos. Na kahit mahirap, kung ano ang kaya niyang ibigay, ay ibibigay niya. At ano ang ibinigay nila kahapon? Unang-una ay time. But kung wala silang time, hindi sila makakapunta naman. Time and love. But kung wala kang love, hindi yan mararamdaman ng taong kaharap mo. Ano ang ginawa nila? Pinasaya nila mga kabataan doon. Hinandugan ng awit. Hinandugan ng sayaw. Binigyan ng halik. Binigyan ng angka na hindi nila maramdaman. At hindi pa nila naramdaman. Kayo kaya ng mga bagong dating? Kaya niyo kayang gawin yan? Kung hindi niyo pa kaya, hingin niyo sa Diyos na makaya niyo rin. Maliban na ang Diyos, taglay niyo, sa Kanya lamang yan makakayang gawin. At ang gawain ito ng The Voice of Jesus Christ, ayun ang mitiin na sila ay lumaganap din para maipadama ang pag-ibig ng Diyos sa lahat. Lord, amen. Kaya mapalad kayo, mga bagong dating. Welcome kayo sa gawain ng Diyos. Ang tanong, tinatanggap niyo ba ang panawagan ng Diyos sa inyo dito? Kayo ba ay nakakaramdam ngayon ng pag-ibig ng Diyos? Kapagkat maliban na maramdaman niyo yan, hindi niyo maisasakatuparan ang plano ng Diyos. At ano ang plano ng Diyos? Kayo ay maging manggagawa ng Diyos sa kanyang upasan. Marami ang aanihin, subalit kulang ang manggagawa. At ano ang ginawa sa inyo ng ilan sa mga manggagawa? Dinala kayo rito para maging manggagawa din kayo sa upasan ng Diyos. Praise the Lord. Amen. Hindi lamang kayo naging tagapakinig. Unang-unang tatanggapin niyo rito ay kaligtasan. At kapag tinanggap niyo na ang kaligtasan, kayo ay magiging tagapagligtas na rin. Ang katawang yan, gagamitin ng Diyos para kayo ay pumunta sa mga lugar na kukunin at susunduin ninyo ang mga kaluluwang naliligaw pa. Kaya kung hindi kayo handa, di niyo magagawa ang ipinagagawa ng Diyos. Di kayo pupunta paglinggo, sapagkat kayo di pupunta ang iba. Kaya yung mga taong nagdala sa inyo rito, yan ay mga tumanggap na. At sila ay sinilihan na para maging manggagawa sa upasan ng Diyos. The Lord, amen.